What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Natsu Place at shoutout kay User WC9. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2731 hanggang 2735. Ang dahilan kung bakit may ganoong ideya si Yao Hanxing ay dahil pinrotektahan siya ni Yao Yuhai ng husto. Hanggat hindi niya malulutas ang anumang mga problema sa nakaraan, lalapit si Yao Yuhai upang tulungan siyang malutas ang mga ito. Sa makatuwid, nakabuo si Yao Hanxing ng isang matatag na konsepto sa kanyang isipan, ibig sabihin, kayang lutasin ni Yao Yuhai ang mga bagay na hindi niya kayang lutasin. Masasabing mula sa simula hanggang sa wakas, si Yao Hanxing ay hindi masyadong nag-alala tungkol dito. Dad, kung saan ako madalas pumunta, ayoko nang pumunta in the future. Bakit kailangan ko pang sabihin sa kanya? Sinabi ni Yao Hanxing na hindi siya handang makipagtulungan sa Aaron, na talagang isang disguised exclusion. Ayaw niyang aminin na kailangan niya ang proteksyon ng Aaron. Hindi naman sa hindi ako pupunta, kundi kailangan ko. Sabi ni Aaron. Napalingon si Yao Yuhai at gulat na tumingin kay Aaron. Bilang isang sentido komon, dapat niyang subukang iwasan ang lugar kung saan maaaring inayos ng kabilang partido ang lakas tao. Bakit siya pupunta? Nalilito ba ang Aaron? Matapos matigilan sandali, naunawaan ng bodyguard ang ideya ni Aaron, na akayin ang ahas palabas ng butas, ngunit masyadong mapanganib na gawin ito. Kapag nagkaroon ng anumang pagkakamali, mawawalan ng buhay si Yao Hanxing. Ito ba ang katapangan ng isang Master of Arts? Talaga bang may kumpiyansa ang Aaron? Aaron, tama ka. Tinanong ni Yao Yuhai si Han 3,000. Si Aaron ay umiling bilang isang bagay at sinabing, syempre, dahil ang kabilang partido ay nagpadala ng isang tao sa Yanjing, paano natin malulutas ang problema kung hindi natin ito malulutas sa lalong madaling panahon? Si Yao Hanxing lang ang maaaring magpakita kung kaya nating hayaang lumitaw ang mga taong nakatago sa dilim. Huminga ng malalim si Yao Yuhai. Ito ay totoo, ngunit ang panganib ay masyadong malaki. Si Yao Yuhai ay isang negosyante, nakaugalian niyang bawasan ang panganib ng anumang bagay sa pinakamababa, ngunit ang Aaron ay kabaligtaran, naganap na hindi naaayon sa kanyang karakter. Paano mo mapapangalagaan ang anak ko? Tanong ni Yao Yuhai. Aaron ay hindi nagsalita. Yao Hanxing ay hindi makapaghintay na sabihin, siya ay nagkomento ng isang umot-o, tatay, hindi ka makapaniwala sa kanyang mga salita, gusto lang niya akong patayin. Ano ang mabuti para patayin kita, at gusto kong mamatay ka? Sa tingin mo ba ay magkakaroon ng buhay sa pamilyang ito? Si Aaron ay malamig na tumingin kay Yao Hanxing. Nakatitig si Yao Hanxing kay Aaron. Gusto niyang tumayo sa ganitong paraan, ngunit sa lalong madaling panahon, naramdaman niya ang isang uri ng kapangyarihan sa mga mata ni Aaron, na nagpaparamdam sa kanya ng takot at hindi namamalayang inilayo ang kanyang mga mata. Dad, hindi kami makapaniwala sa kanya, sabi ni Yao Hanxing. Ito lang ang paraan, kung hindi na maaalis ang banta ng kadiliman. Kung magtutulak sila sa isa't isa, malamang napapatayin sila. Sabi ni Aaron. Huminga ng malalim si Yao Yuhai, isang pagpipilian para sa kanya, napakahirap, pagkatapos ng lahat, ay gamitin ang kanyang anak sa panganib. Pero naintindihan din niya ang sinabi ni Aaron. Maaaring magtago sandali si Yao Hanxing, ngunit hindi habang buhay. Gaano kasigurado? Tanong ni Yao Yuhai sa malalim na boses.
100%, sabi ni Aaron laban sa Aaron. Malinaw, ito ay imposible. Nagagawa ng Aaron na hamanin ang buong apocalypse ng mag-isa, at magagawa niya ito sa isang kamay lamang. Pero paano kita pagkakatiwalaan? Sinabi ni Yao Yuhai na tinalo lang ni Aaron ang bodyguard na inimbitahan niya, at hindi ito pinatunayan sa ibang paraan, kaya hindi mapagkakatiwalaan ni Yao Yuhai ang Aaron 100%. Pagdating sa pruweba, medyo mahirap talaga ang Aaron. Total hindi naman lumalaban ang bodyguard at hindi maipakita ang sarili sa kanya. Lumingon si Han Sanchen at tumingin sa bodyguard. Bodyguard Anit Manhid, nagkakamali sa tingin Aaron din nais na makahanap ng kanilang sariling kompetisyon, mabilis na sinabi, hindi kita matalo, hindi mo na kailangang gamitin ako upang gumawa ng mga eksperimento. Of course not. May tanong ako sa'yo, sabi ni Aaron. Excuse me, sabi nung bodyguard. Narinig mo na ba ang apocalypse? Sabi ni Aaron. Bagamat hindi miyembro ng apocalypse si Aaron, magagamit niya ang apocalypse para mapahusay ang tiwala na ibinibigay niya sa iba. Pagkatapos ng lahat, ang apocalypse ay ang lugar kung saan ang tunay na malakas ay nagtitipon sa tag-araw. Ngunit ito ay nangangailangan din ng isang unang kondisyon, iyon ay, alam ng bodyguard ang apocalypse, kung hindi, ito ay tumutugtog ng loot sa baka. Ikaw, takot na tumingin ang bodyguard kay Aaron at hindi nakapagsalita ng matagal. Tingnan sa kanya tulad ng pagganap, Aaron liwanag ng ngiti, mula sa pagganap na ito, dapat niyang malaman ang apocalypse. Sa kabilang banda, mukhang tuliro si Yao Yuhai at ang kanyang anak. Hindi pa nila narinig ang apocalypse. Ang salita ng langit. Nagpatuloy si Han. Nang marinig ng bodyguard ang tatlong salitang ito, pumuti ang kanyang mukha. Ngayon ay sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit wala siyang panlaban sa harap ng Aaron. Siya, lumalabas na isang malakas na tao sa antas ng Changqi Chanzi. Ang dahilan kung bakit alam ng bodyguard ang tungkol sa pagkakaroon ng apocalypse ay sa panahon ng kanyang nakaraang serbisyo, ang apocalypse ay nagpadala ng mga tao sa kanyang hukbo upang pumili ng mga bagong tao, at siya ay mapalad na napili at pumasok sa apocalypse. Sa kasamaang palad, nabigo siya sa pangalawang pagtatasa, kaya nawala ang kwalipikasyon para sumali sa apocalypse. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang tiyak na pag-unawa sa apocalypse. At mayroon din siyang kaibigan na miyembro na ngayon ng Apocalypse, kaya mas naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng Chanzi level strong ng Apocalypse. Matapos mabigla ang bodyguard, agad siyang lumuhad sa lupa upang ipahayag ang kanyang paghingi ng tawad sa kawalan ng respeto ni Aaron. Ang eksenang ito ay direktang nagpagulo sa mag-ama ni Yao. Paanong bigla siyang lumuhad, at parang paghingi ng tawad? Is this apocalypse a very powerful place? Ano bang problema mo? Tinanong ni Yao Yuhai ang bodyguard, Boss Yao, siya ay nararapat sa iyong 100% na pagtitiwala, at siya lamang ang makakatulong kay Master Yao na malutas ang problemang ito. Sinabi ng bodyguard kay Yao Yuhai sa malalim na boses, na may napakaseryosong ekspresyon. Hindi niya masyadong maipaliwanag kay Yao Yuhai ang tungkol sa apocalypse, dahil bawal ang paksang ito, ngunit masasabi niya kay Yao Yuhai na mapagkakatiwalaan ang Aaron. Kung ang malakas ng Changqi Chanzi ay hindi mapagkakatiwalaan, sino pa ang mapagkakatiwalaan? Sa harap ng malaking pagbabago sa mga bodyguard, hindi alam ni Yao Yuhai kung ano ang nangyayari, ngunit nararamdaman niya ang pambihirang pagkakakilanlan ni Aaron. Sa kasong ito, naniniwala siya na ang Aaron ang naging tanging pagpipilian. Han Sanchen, naniniwala ako sa iyo. Bahala ka. Kung gusto mong gawin ni Yao Hanxing ang anuman, makikipagtulungan siya sa iyo. Kung maglakas loob siyang tumanggi, sabihin sa akin kaagad. Nang matapos si Yao Yuhai, pinandilatan niya si Yao Hanxing at binyantaan siyang makinig sa arrangement ng Aaron. Hindi pa nakita ni Yao Hanxing ang mabangis na mga mata ni Yao Yuhai, kaya hindi siya naglakas loob na tumanggi, kaya tumango siya. Nilinga ni Yao Yuhai ang kanyang ulo at tumingin sa Aaron, at nagpatuloy, ang bagay na ito ay nasa iyo. Kung gagawin mo ito, mula ngayon, gagamitin ko ang lahat ng mapagkukunan sa paligid ko upang tulungan si Feng Chen na umunlad. Salamat, Mr. Yao. Ngumiti si Han Sanchen. Sa tulong ni Yao Yuhai, ang bilis ng pag-unlad ni Feng Chen ay maaaring maging mas mabilis. Sa huling 14 na taon, ang Aaron ay gumugol ng halos 10 taon upang itayo ang Feng Chen. Sa pagkakataong ito,
Natatakot ako na sa loob ng 2 o 3 taon, o kahit 1 taon, ang Feng Chen ay magiging isang star enterprise sa Yanjing, at magkaroon pa ng pagkakataong malampasan ang pamilyang Han. Sa sandaling hayaang sumakay si Feng Chen sa ulo ng pamilyang Han, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ni Nangang Chenkyo, ang matandang babae. Palagi niyang itinuturing si Han Jun bilang nangungunang sinag ng pamilyang Han. Iniisip pa niya na si Han Jun lang ang makakapagpatuloy sa pamilyang Han sa mas maningning na yugto. Gusto ni Aaron na makita ng matandang babae ang mga kahihinatnan ng pagmamaliit sa sarili. Sa harap ng maraming bagay, ang Aaron ay maaaring maging walang malasakit, o kahit na walang malasakit, dahil ang kanyang kasalukuyang pagtugis ay hindi pangkaraniwan, ngunit sa pamilyang Han, ito ay palaging isang hadlang sa puso ni Aaron, at gaano man kalaki ang Aaron ay walang pakialam, ang kanyang puso ay hindi maaaring maging mahinahon. I'll play with you tonight. I hope you have a good time. Sinabi ni Aaron kay Yao Hanxing. Ang puso ni Yao Hanxing ay handa ng kumilos. Inaamag na siya sa bahay. Matagal na niyang gustong lumabas at maging walang ingat, at wala siyang pakialam sa gulo na idinulot niya, kaya hindi siya nag-aalala. Okay, ipapakita ko sa iyo ang estilo ng buhay ni Master Yao. Kung tutuusin, hindi ka kwalipikadong pumasok sa sarili mong dining room. Tiyak na hindi mo pa nakikita ang karamihan sa mundo. Ngumisi si Yao Hanxing. Nang marinig ito, nanginginig ang buong katawan ng bodyguard at naglakas loob na kausapin ang chunky Chanzi level strongman na may ganitong ugali. Talagang naiinip siya. Bagamat ang pamilyang Yao ay napaka-impluwensyal at mayaman sa negosyo ng Yanjing, wala itong silbi para sa Changqi. Kung ay provoke niya si Aaron at haantong sa kanyang kamatayan, hindi siya maililigtas ng pera at katayuan ng pamilya Yao. Yao Hanxing, mula ngayon, dapat mong igalang siya ng kaunti, kung hindi, wala kang makukuha kahit 1 sentimo mula sa akin, sabi ni Yao Yuhai. Ang pera ang pinakamalaking banta kay Yao Hanxing. Kung tutuusin, mabubuhay lang siya sa pamamagitan ng pag-abot kay Yao Yuhai ngayong wala siyang narating. Kaya si Yao Hanxing ay tapat sa isang iglap. Babalikan kita mamayang gabi. You can make a appointment with some friends. It's better to let out the news that you are going out. Sabi ni Aaron. Kailangan mo bang sabihin yon? Sumagot si Yao Hanxing sa mahinang boses na kung lalabas ka para maglaro, nakakatamad mag-isa, kailangan mong tumawag ng ilang kapatid at punan ang kahon ng magagandang babae. Pagkaalis ni Aaron, tinawag ni Yao Yuhai ang kanyang bodyguard sa kanyang pag-aaral. May mga bagay na hindi maaaring itanong sa harap ni Yao Hanxing. Kung hindi, sa malaking bibig ng bata, ito ay malapit ng kumalat. Pagkarating sa pag-aaral, direktang nagtanong si Yao Yuhai, bakit ka lumuluhod sa kanya? Ang kanyang pagkakakilanlan ay nagkakahalaga ng pagluhod. Direktang sinabi ng bodyguard na siya ay lumuhad ng may katapatan at walang kasinungalingan, at ngayon ay iginagalang niya ang Aaron mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa murang edad, siya ay naging isang malakas na tao ng apocalypse. Ito ay hindi isang bagay na magagawa ng sinuman. Bukod dito, walang alinlangan ang bodyguard sa pagiging tunay ng mga salita ni Aaron, dahil masyadong misteryoso ang apocalypse par. Para malaman ng mga ordinaryong tao. Kung nasasabi niya ang 3 salita ng TNZ, nangangahulugan ito na ang Aaron ay isang tunay na apocalypse. Ang apocalypse ay isang organisasyon. Ang organisasyong ito ay napakalakas. Patuloy ni Yao Yuhai. Boss, mas mabuting hindi mo alam ang tungkol sa ilang mga bagay. Kung mas marami kang alam, mas malala ang mangyayari para sa iyo. Lalo na sa bagay na ito, malamang napapatayin ka nito. Masasabi ko lang sa iyo na ang Aaron ay karapat-dapat sa iyong magtiwala, at maaari mong samantalahin ang pagkakataong ito upang manalo sa Aaron, na tiyak na magiging malaking pakinabang sa iyong pag-unlad sa hinaharap. Ang makipagkaibigan sa kanya ay marahil isang bagay na hindi mabilang na mga tao na pinapangarap, sabi ng tanod na. Ito ang katayuan ni Aaron ay halos hindi maisip kung anong uri ng tao si Aaron, bagamat marami pa rin siyang kuryusidad at gustong malaman, kailangan niyang matakot sa mga salita ng bodyguard sa mundo ng negosyo. Alam na alam din ni Yao Yuhai ang katotohanan ito na pabuntong hininga na sabi ni Yuhai. Hindi ganoon kadali. Pagsisisihan ito ng pamilyang Han. Sabi ng bodyguard. Hindi mapigilan ni Yao Yuhai na matawa. Dahil si Nangang Chenkyo ang pumalit sa pamilya ni Aaron, ang pag-unlad ng pamilya ni Aaron ay hindi na kasing ganda ng dati. Gayunpaman, umaasa siya kay Aaron.
Si June at tuluyang binaliwala ang Aaron, ang Pearl of Dust. Hindi ko alam kung anong klaseng mood ang mararamdaman niya kapag nalaman niya ang kapangyarihan ni Aaron. Ang matandang babae ng pamilya ni Aaron ay napakatigas ng ulo. Siguro kahit alam niya ang lakas ni Aaron, hindi niya aaminin. Pero ayos lang. Gusto ng Aaron na bumuo ng Feng Chen. Ngayon ay nasa akin na. Napakalaking pakinabang para sa aking pamilyang Yao na gamitin ng husto ang Aaron, sabi ni Yao Yuhai. Pero, ang ugali ni Young Master kay Aaron. Sa kanyang mga mata, ang mga aksyon ni Yao Hanxing ay tungkol sa kamatayan. Kung gusto ni Aaron na makipagtalo sa kanya, hindi sapat ang kanyang 10 buhay, alam ko ang gagawin. Lumabas ka at tawagan si Yao Yuhai, sabi. Oo, pumasok si Yao Hanxing pagkalabas ng bodyguard sa opisina. Tatay, ano pa ang masasabi mo? Tanong ni Yao Hanxing na nalulumbay, binabalaan kita na sa hinaharap. Ang Aaron ay hindi madaling magalit kung pakikitunguhan mo siya at aalisin ang iyong dominanteng ugali. At saka, gusto kong maging kaibigan mo siya, na magiging mas kapaki-pakinabang sa pag-unlad ng aming pamilyang Yao sa hinaharap, sabi ni Yao Yuhai. Tatay, gusto mo bang pasayahin ko itong hand trash? Dismayadong tanong ni Yao Hanxing. Hinampas ni Yao Yuhai ang desk at galit na bumangon. Napakunot ng noo si Yao Hanxing sa takot, huwag kang magsalita ng basura buong araw. Hindi siya sayang. Wala kang qualification para maliitin siya. Maaari mong gawin ang anumang sasabihin ko, kung hindi, hindi ka makakakuha ng 1 sentimo sa pag-aari ni Yao sa hinaharap. Mag-usap tayo ng maayos. Makikinig lang ako sa'yo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!